Muling magandang umaga po sa inyong lahat na Facebook ng Mother pa rin. Kasi naririto po ako para magbigay ng at humingi ng konting panalangin, pasasalamat at konting kagalingan. Hindi konti, kagalingan. Kaya bumabati po ako sa lahat ng sumusubaybay sa akin na ang tangi ko pong pinaliliwanag sa inyo sana marinig ninyo, may sakit kayong mga diabetes. Lahat ng tao meron, lahat ng tao may karamdaman. Walang makapagmamalaki. Kaya ako ulit-ulit na nagbibigay ng pangungusap sa mga tao. Kaya ako po naririto na ang akin sasabihin wag po kayong mag-alala. Kasi po, ang pag-inom po ng langis 3 beses lamang. Palima-lima, kung kaya nyo 4, 3. Kasi yun po, pag kayo ang naglangis, hihila po yun. Kaya ang sabi ko sa mga tao, magsipaglangis kayo ng kanya-kanyang kapakanan. Ang diabetes po, kinakailangan na hindi magkaroon ng tama ang magkabilang gilid ng kanilang balakang. Kasi pag po pala nagkaroon ng tama yun, doon nagkakaroon ng sugat hanggang ibaba. Kaya pala yun napuputol. Marahil at siguro ngayon na kayo nakahuli yun kasi kasalukuyan kong ipinaliliwanag sa mga tao ang mga dapat gawin. Kasi binigyan ako ng Diyos ng biyaya, kinakailangan din na pasabugin ko para maintindihan ng iba na kapag nagkaroon ng sugat, kaya kinakailangan na maglinis ng sa dugo. Iyon ang number 1. Lalo-lalo naman po yung sa bato. Kinakailangan lakasan nyo ang inom ng tubig kasi iyon nagkakaroon din ng depekto sa bato. Pag mahina kang uminom, yung dinadaanan ng tubig nagkakaroon ng sugat kaya umiihi ng dugo. Ang tawag doon, TB sa bato. Kaya ang dapat doon, lakasan nyo po ang inom ng tubig at hindi masama na kayo uminom ng langis, lalo-lalo na yung merong mataas ang creatinine. Ang pinakamataas na inom ng mga lalaki o babae, 6. Grabe na yon. Iyon nakapagbibigay ng pagbaba na creatinine. Doon naman po sa colon, yung pong colon, ang colon, natitigang po yung loob ng colon natin. Ngayon, naiipon po yung dumi doon, hindi natin alam. Ngayon, pag po parang sinimiento. Ngayon, kinakailangan din po doon langis. Kaya kung sakali man po ako'y nagpapaliwanag sa kahiwagaan ng langis, makinig po kayo. At kapag po yun nalinis na sa pamamagitan ng labatiba, napakalaking biyaya po yun. At saka po yung mga marurumi ang dugo, yung may mga psoriasis, mainam din po ang uminom kayo ng langis. At sa akin pong experience dito, yun talagang marahil yun ay humihingi ng tulong lagi sa Diyos, sa kagalingan. Kaya naman, pinagbibigyan sila. Kaya number 1 dito sa aking lugar, kung kayo'y pupunta, yung paniniwala ninyo. At saka pinaliliwanag ko na rin po ngayon, dito sa aking kinaroroonan, na pag po kayo pupunta dito, kinakailangan na mag-uusap muna tayo, magsasaguni tayo para makakaintindihan. Kasi ayoko po ba noong ginamot ko na nagkaroon pa sila ng balakid sa kanilang damdamin. Ang nais ko po, mas masarap po ang maliwanag at nagkakaintindihan at maliwanag ang isip. Kasi mahirap po na meron kayong dinadala sa dibdib. Kaya po ako, ngayon, ang naging patakaran ko, bago po kayo pumunta dito, kahit po sa cellphone, importahin nyo ako'y makausap ninyo para maintindihan nyo ang mga sitwasyon ng karamdaman nyo, kung ano dapat natin gawin. Huwag po basta-basta pupunta kayo dito na hindi nyo naintindihan ang ano nyo. Kasi po, mahal din po ang pamasahe, mahirap ang gasolina. Kaya mariin po ang aking paliwanag sa araw na ito. Ang tangi ko lang pong masasabi sa inyo, ganito. Nakilala nyo ako, kinakailangan pong araw-araw tayo magdadasal. Ibigay po natin sa Panginoon ang ating sarili. Lahat po doon natin hilingin, hanap buhay, lahat ng bagay, ang kapanatagan. At makaiwas tayo sa kasalanan na dinadala ng ating dibdib, di ba? Kaya po, isang magandang umaga na ang aking pong panalangin Ama naming nasa langit, kayo na po ang bahala sa amin.
sa araw-araw namin ginagampanan, lalong-lalo sa aming ikabubuhay. Ilayo mo rin po kami sa aksidente at disgrasya. Ngayon, naririto po ang aking isang ginamot na tagasang ate. Ito po ang taga Laguna. Ano po ate? Mayoma. Ito po, makikita ko ito. Ito po ang nakuha ko. Ito po ang number 1 na pinoproblema niya. Number 1 yun. Palakpakan niya mga kasama. Siguro po mga 2 kilo na dumi. Amen. Ito po, palakpakan niya mga kapatid. Kinakailangan po ipakita ko po sa inyo. Number 2 ate. At doon po kayo maaano sa akin. Kasi ang lahat po ng aking ginagamot, hinaharap ko po sa Panginoon ang pasasalamat. At hinaharap ko rin po ito sa lahat ng aking ginagampanan para po maintindihan kung ano ginawa. Ito na po ang number 2. Malinis na po, yung tining na po nakuha. Ito po ang bumabaranda sa loob ng puwerta. Kasi po, magkasama po yun, yung puwerta, at saka yung tutok ng matris natin. Ipag po bumaranda doon ang dumi, talaga kung magkakabalakid ka na, iyon po ang ating problema, iyon po ang kinekemo. Kaya po, ipinakita ko po sa inyo ang pangalawa. Ay na po yung pinakatining sa loob na nakuha. Palakpakan niyo mga kapatid. Eto na po, malinis na po. Ito na lang po yung mga para bagang taba-taba, parang kung wariin ko yung mga humihilang na sumasakit sa tiyan, nakuha na natin. Ngayon, ito po ginampanan ko ng Vicks, kalamansi, at saka sibuyas. Ngayon, ang mga pupunta po dito, ang aking paliwanag sa inyo, ngayon, dapat nyo pong malaman. Meron pong water bottle, meron pong yung isa pa, at 3 po yun. Ngayon, iyon po ang pinaliliwanag ko na may gastos. Kaya yung mga iba na hindi naiintindihan yan, ang ginawa ko ngayon ay pinaliwanag ko. Kasi yung mga nagpaplano pumunta dito, hindi basta pupunta na lamang dito, pagdating ay walang gamit, hindi po tama. Kaya po isasaayos natin ang reglamento ng aking panggagamot. Kasi po ang aking panggagamot, hindi po ito basta-basta at gagawin lang. Talagang ginagawa ko po ang lahat. May trabaho po ito para maging malinis. At pati naman po kayo na nagpagamot, kapag po naipakita ko sa inyo ang tunay na ginawa ko, mawawala po agam-agam ninyo. Ang tiwala nyo po, huwag yung baka sakali. Ang kailangan, yung totoong mangyayari. Sagot kayo. Kaya isang magandang, ikaw magpasalamat ka nga. Tayo. Papasalamat po ako kay lalo-lalo na po sa Panginoon, saka kay Mother pa rin. Hindi na sana ako bumalik sa Kanya. Oo. Tuluyan na po akong bumalik. Palakpakan nyo, hindi ka na nga babalik, malinis na nga. Ano pa babalik mo dito? Nalinis ko na nga lahat. Ikaw magsalita ka ng kapraso dahil ikaw ano masasabi mo anak? Sige magsalita. Marami po salamat. Maraming salamat po. At nakarating ka rito. At nakarating po kami dito. Oo. Nabasahan din niya po kami ng konting Biyaya. Biyaya. Okay. Salamat. Okay. Josie, ano masasabi mo? Ako po sana'y madamay na sa kagalingan, sa gagana. Sige. Isa rin po sana ako sa karamdaman ko kasi nangyayari ko. Ikaw, magsalita ka ng kapraso. Sana po, gumaling na ako sa sarili kong ito. Tuwid na yung paglakat ko. Sige, tutulungan kita. Kawan. At ikaw naman, kuya. Understood na tayo. Maraming po salamat at babay po. Diyos ko, ikaw na po bahala sa amin, sa aming pagkikilala. Magandang araw po, tagumpay na buhay. Bye!